This is our head-to-head comparison, the Yamaha Aerox version 2 ABS at ang Bristol Invictus 160. Let's check it out. By the way, bago natin puntahan yung video na yan, napansin namin maraming nanonood sa inyo hindi pa nakasubscribe. Tinitiis namin ang init na ganito para sa inyo. Kaya mag-subscribe at mag-follow na kayo. Makakatulong din ang inyong mga like at comment para mas mapakagat pa ang video na to. Siyempre, unang isinasaalang-alang natin kapag tayo bibigyan ng motor, presyo. What's the difference in price? The Aerox version 2 ABS edition goes for over 145,000 pesos. Habang si Bristol Invictus 160 naman goes for 118,800 pesos. So, malaki yung difference. That's almost 30,000 worth of difference. Pero hindi pa naman dyan natatapos yung video natin. Pagkumparahin natin kung anong mga specs and features ang meron tong dalawang to. Sino yung angat, sino yung okay lang, sino yung dehado. Yan ang pag-uusapan natin. Unahin na natin syempre yung forma. Upon looking at these two, kung talagang titingnan mo sa malayo, alam mo na pare sa scooter is sporty, aggressive, pogi talaga ako sa pogi. Yung mga nagsasabi na ang Invictus 160 ay ginaya lamang sa Aerox, actually that's not necessarily correct. They're both sporty, kaya parang mapapansin mo may hawig sila, pero hindi sila magkamuka. Kasi, lalong-lalo na pagdating dito sa front part ng Aerox natin, malaki yung textured surface ng Aerox dito. The DRLs is running from the top all the way hanggang dito. Tsaka mas malaking headlight assembly niya. Iba rin yung pinaka-accent ng motor dito pagdating kay Aerox sa harap. Habang si Invictus 160 naman, it's more of a compact attack pagdating sa kanyang accent kasi eto lang yung kanyang headlight assembly. May mga accent din siya, tapos limited din lang yung kanyang triangle fairing natin dito. Maaring sa taas may similarities, pero kumbaga pagdating dun sa itsura, magkaiba. Normal yan sa mga motor. Pansinin nyo yung mga ADV or adventure scooters, maraming nagkakamukha-mukha. Especially sa mga motard, yung mga pang off-road. Kung mapapansin mo, parang iisa lang yung forma, but they are different when it comes to design, especially pag bubusisiin mo. From the side, yes, we will definitely find a lot of similarities. Yung tipong magkamukha talaga sila hanggang sa rear. But that's about it. These are two different scooters. Depende na lang talaga kung alin ang mas trip mo dito sa dalawang to. Mas importante actually sa comparison video na to is the function and the features. Makina, I've been an Aerox user since start of motor ni Juan. Aminado naman ako dyan. Since 2019, this has a 155cc engine. Tapos ito namang si Invictus 160 has a 160cc engine. It's very close when it comes to the engine performance ng dalawang motor na to. Head to head, kumbaga segundo ang bibilangin mo para magkaroon ng breakout or tiebreaker para sa dalawang motor na to. Aerox definitely gives you that power. Kumbaga, yung tipong pag-throttle mo, wapak na kagad. Yun talaga isa sa mga nagustuhan ko sa Aerox. When I bought mine some years back, hanggang ngayon, gusto ko pa rin magkaroon ng Aerox. So, definitely maganda and proven na yung power delivery nito. Ang advantage nito, meron itong VVA that enables you to maximize the power on low RPM hanggang mapataas yung RPM. Yun siya. The trade-off for that is sa aking paggamit sa Aerox ko, I'm able to get about 35 to 36 kilometers per liter when it comes to my fuel consumption. So, tandaan natin yan ha. Si Invictus 160 naman, very smooth naman yung transition. Si Aerox malutong, okay din ang response nito. Pero ito naman, swabe kapag nag-accelerate ka na. Hindi yung talagang ma-action, pero malakas yung power, pero dinideliver niya smoothly. Ganun yung makina ni Invictus 160. This doesn't have any VVA, pero hindi ko naman nararamdaman yung loss of power even if I'm going for higher speeds. Siguro ang isang advantage when it comes to overall engine profile, and ipa-plug in natin yung fuel consumption, ang aking fuel consumption for the Invictus 160 ranges at about 40 to 41 kilometers per liter. Ano pa yun, wagwagan pa yun kasi according to Bristol, you can actually get 45 kilometers per liter dito sa motor na to. Siyempre, pag-usapan din natin yung parts availability ng mga motor na to. Dyan,
Si Aerox medyo mas homey na dahil Aerox has been in the Philippines since what, 2017 ba? Correct me if I'm wrong mga brother. So in terms of aftermarket, stock, at kung ano pang mga piyesa na kailangan mo, nagkalat na yan sa Pilipinas. Lalo na yung mga consumable parts natin, yung gulong, yung brake pad, yung CVT, components, mas available na si Aerox dahil matagal na nga ito sa Pilipinas. Pero yung mga nag-aalala naman na gusto naman bumili ng Invictus 160 pero nag-aalangan dahil baka walang pyesa yan kasi ganito, ganyan, bago lang yan. On our previous video, natatandaan nyo na binuksan natin at least yung mga consumable parts na to, yung CVT, yung brake pad, at saka yung gulong. At saka masasabi natin, the parts of the CVT ng Invictus 160, ano rin to compatible siya sa ibang brand. Ibig sabihin, you can use the flyball, the belt, the clutch lining, at yung iba pa dito sa motor na to kasi swak naman siya. Kung ano yung mga parts na yun, panoorin niyo yung full review natin ito para mas magka-idea kayo kasi diniscuss natin yun in detail. Pagdating naman sa gulong, I've mentioned, pretty much standard. Halos parehas lang naman sila ng size, so ang dami mo nang mabibigyan na gulong dito. And then for the accessories, yung mga upgrade sa busina, upgrade sa ilaw, marami na rin nagkalat ngayon kasi nga halos parehas lang sila ng forma ng Aerox when it comes to yung mga kailangan paglagyan, saan mo ilalagay ilaw, saan mo ilalagay yung busina, even the side mirror. So nagkagat na rin talaga. It's just that this is a newer model. Mas marami ng Yamaha branches sa Philippines for obvious reasons, pero dumadami na rin naman ang Bristol branches nationwide. Pero kung sakasakaling walang Bristol branch near you, yung mga parts na to, saka yung mga gulong, side mirror, yung mga ganon, pati yung mga brake pads and brake calipers, it matches with other brands. Pasok yan dito. Brakes naman tayo mga brother. Aerox muna. Sa Aerox, walang adjustable brake lever pero may handbrake. Yan yung isa sa advantage niya. Pero si Invictus 160, wala namang handbrake pero merong adjustable brake lever. Yan. So ano lang yan, kumbaga minute comparison pagdating sa mga bagay na yan. Ang pag-usapan talaga natin ngayon is the actual braking system. Sa harap, parehas ng motor, single disc brake, ABS channel. Very good. Dependable stopping power for both motorcycle. Very responsive ABS technology. Yung system niya nagki-kick off talaga kapag nabigla mo yung preno mo, medyo you're over 50% in pressing your brake lever, kakagat-kagad siya. Mararamdaman mo nagki-kick in yung ABS. Now, pagdating naman sa likod, Aerox has the drum brake, tapos si Invictus naman, you will have a single disc brake and ABS channel. So sa puntong to, in terms of the specs, lamang si Invictus 160 because you are getting disc brake on both the front and the rear and then dual ABS channel pa. So that's one thing to consider. Before we move on to the next, let me take note that the Invictus 160 also has traction control system, yung nagmo-modulate sa baton ng power sa kanyang rear wheel, sa likod na gulong natin para hindi mag-overspin in cases na medyo there's loss of traction. So medyo mas maiiwasan natin yung semplang. So yun yung brakes. Ngayon naman mga brother, punta naman tayo sa suspension. Sa suspension naman, parehas sa motor, telescopic fork. Almost the same performance when it comes to the actual play. Again, given how I use my motorcycle and given my weight. Si Invictus 160 lang, meron lang feeling na parang sasagad siya, yung parang tutukod sa mga biglaang lubak. Pero hindi pa nangyari sa akin yun. Aerox, almost the same. Meron lang parang split second na pak, yung tutukod siya na ganun. Alam ng mga Aerox users yan. So that's why medyo nasurpresa ako dito sa bato or sa performance ng suspension ni Invictus 160. Pagdating naman sa rear suspension, si Invictus 160 may baso na. But actually, when it comes to performance, parehas lang. Kahit na si Aerox, wala siyang pressure canister or yung baso sa shocks na sinasabi natin, parehas lang. Yung stiffness nila, yung play nila, yung comfort level nila. Ito nga yung sabi natin na magandang dalhin. Both motorcycles, I mean, given their suspension settings and suspension performance sa likod, stable sila when it comes to cornering. Pagdating sa mga medyo malubak, it takes a little getting used to. Kasi since ano nga siya sporty scooters itong dalawang to, it's more on the stiffer side that gives you better stability on cornering kasi hindi masyadong malambot. And now, punta naman tayo sa gulong. Actually, no difference here. Pagdating sa performance ng gulong, stock tires, we're talking about stock tires. Parehas sa motor, hindi na kayo mahihirapan magpalit dahil nagkagat na ang mga stock tires at saka mga aftermarket tires for both motorcycle.
And both stock tires actually is performing really good. Hindi mo na kailangan pagitan kaagad katulad ng mga ibang motor na alam mo umpisa pa lang madulas na. So sa gamit ko sa Aerox ko, actually it took me almost 2 years, a year and a half bago ako nagpagit ng gulong. And for Invictus, hindi ko pa talaga nararide to ng 1 taon ng mahigit, but I've ridden this for several hundred kilometers. Mukhang ganun din siguro yung range na, but bottom line is pagbili mo sa kasa ng parehas ng motor mo na to, hindi mo kailangan magpagit ng gulong. Makapit na based on, your daily commute, yung mga weekend rides mo, suwabe na rin yung gulong nitong dalawang to. Pag-usapan naman natin yung next yung features. Parehas na motor, keyless na mga brother. So they both operate on proximity. Kailangan mo lang na nasa proximity yung mga remote na mga motor na to. Ang advantage lang is the Invictus 160 has that manual option kasi meron siyang susi na kasama na ganito. Whereas yung Aerox mo naman, doesn't have the manual mode, pero may code naman na binibigayan in case malobat ka or mawala yung remote mo, then you should have that code para ma-activate pa rin yung motor mo. Parehas keyless, parehas may automatic start and stop. So very much the same function. Umaandar ka, huminto yung motor mo, the engine would automatically shut itself down para makatipid ka sa gasolina, at pag kailangan mo na mag-go, all you have to do is mag-throttle para go na. So parehas naman sila pagdating doon. Both motorcycle also have one front pocket in front na may USB charger. Parehas sa parehas mga brother. Actually, parehas sa motor, if you're going to fit your regular sized phone, di siya kasha. At least for my phone, hindi ko lang alam sa phone nyo, pero yung size naman na ito pretty much regular. Pati sa Invictus, yan, hindi rin siya kasha, no? So yun lang. And then for the fuel tank capacity, parehas naman na to, nasa harap na yung access sa fuel. So sabihin natin tong Aerox natin na to, yan. The Aerox houses still 5.5 liters worth of fuel tank, 5 litro kalahati. Pero pagdating naman kay Invictus, this is one of the things na impressive kay Victus, dahil ang fuel tank naman nito, this can house 10.7 liters, almost 11 liters. Doon medyo malayo, lalamang talaga si Invictus doon, especially if you are someone who's trying to go for that long ride, o kaya ayaw mo yung huminto ng huminto para magpagas, kasi halos kalahati ang lamang ni Invictus 160 sa fuel tank capacity ni Aerox. And then punta naman tayo sa ating panel. So si Aerox meron itong digital panel. Yan. So very clean, very smooth, and then for us to be able to operate yung mga nandito sa screen natin, meron tayong menu button dito. Hindi to passing light, pero menu button. So very stylish, tsaka marami tayong mga options na makikita. Yan, at saka yung mga indicator niya, pakita ko lang ulit sa inyo, yan, nandito sa mga baba, in change oil, if automatic start and stop, yung check engine, nandyan siya. Kay Invictus naman, ito tayo. When we turn it on, this is more of a LCD. To have those indicators, ito lang yung pinaka-button natin. Parang touch to ayun. So we just have a couple of options na imamaniobra natin itong panel. So we just have the odometer, tsaka yung trip meter, and that's about it. Sa mga nag-iisip na walang voltmeter tong motor na to, kasi si Aerox meron Ito actually meron, ayun. Naka-round off na nga lang siya. So right now, kung nakikita nyo magit na yan, it's at 12 volts. So meron ka pa ring battery indicator kasi wala kang kickstart tong motor na to. Ayan. So pag start mo, umaangat na yan. Si Aerox naman, pagdating sa kanyang voltmeter, it's actually visible. You just have to maneuver through the options para makita mo yung voltmeter mo. Ayan, so kitang-kita siya, 12.5. Kasi nga, meron siyang menu button that you can toggle around para mas makita mo talaga yung mga information na gusto mo. So pretty much naman, si Invictus 160, as it is na siya. Kung ano yung nasa screen mo, you just have, kumbaga pag pinindot mo yung kanyang touchscreen or touch button, ano lang siya, odometer tsaka trip meter. Ito naman, mas marami makikita mo sa panel kasi mas flexible given the toggle button sa kanyang menu. Sa underseat compartment naman, ito yung capacity ng ating Invictus 160. Medyo pahaba, malapad, pero mababaw. So hindi ka makakapag-fit dyan ng full face helmet. But you can fit a lot of stuff kasi nga, given the space, helmet lang talagang hindi magkakasya dyan. Pero pagdating naman natin kay Aerox, mas lamang naman dito yung capacity ni Aerox. Mas mahaba ng konti, pero yung lagim niya kasi, ayun yan.
Dami kong gamit, no? Daming nagkakasya. So ito kasi, you can fit a full face helmet. Although yung iba, sobrang fit na fit. Sasagad na talaga siya. Pero kung yung mga open face or yung tinatawag natin na half face helmet, yun, kasyang-kasya talaga. So lamang naman pagdating sa underseat compartment, si Aerox V2 natin versus the Invictus 160. And then siguro additional feature for the Aerox V2 that the Invictus 160 doesn't have is the Y-Connect. Alam na natin yan, the ability of the motorcycle to connect your phone using the Y-Connect app na mas mamomonitor mo yung PMS mo, yung mga tinakbo mo, fuel consumption and all. Pero this version of the Y-Connect for this version of Aerox, masasabi natin na para sa akin na hindi pa siya nandun sa level na practical. Unlike yung nasa NMAX, TechMax na ngayon na talagang mas marami ng feature, tapos yung phone connectivity niya, you're able to navigate using the screen yun, talagang swabe yun. Pero itong Y-Connect na to, if you are someone who really likes monitoring stats of your motorcycle, then it may be advantageous for you. Pero ako, sa hindi naman ako masyadong concerned talaga sa ganun, then you can do away with that. Pagdating sa features ng dalawang motor na to, depende na lang talaga sa iyo kung alin dito ang mas importante, ang mas practical para sa iyo, kasi hindi naman porke mas maraming features mas maganda na. Definitely it's an advantage, especially if you're talking about practical features. So again, sa dalawang motor na to, alin nga bang features ang mas importante sa iyo, then you can maybe use that information or those information para mas makapili ka kung sakaling itong dalawa yung mga pinagpipilian mo pagdating dun sa motor na bibilin mo. For the riding position, yun, sobrang similar tong motor na to. The ergonomics, the positioning, yung rider, yung angkas, okay siya, komportable, pareha sa motor. And also, yung seat height niya, very Pinoy friendly. So, wala, parehas pagdating dun. So, that's our motorcycle comparison for the day, mga brother. The Aerox version 2 ABS and the Invictus 160. Alin nga ba sa dalawang motor na to ang trip mo? Comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpahuli sa mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Till the next comparison, mga brother.